Happy Sunday, everyone! Wow! At muli, welcome to Acts Online Church Experience! Wow! Ayan, magkakasama muli tayo kahit magkakaiba tayo ng lugar. Pero pinag-iisa tayo para magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, tayo tayo. Hindi ko kayo nakikita, pero tayo tayo. Mas maganda kasi kung nakatayo ka, tapos sasayaw ka, di ba? Tapos talagang alam mo yung itataas mo yung kamay mo para sa Panginoon at sasabihin natin, God is here, God is here, di ba? So, Amen. Kahit nasaan ka man ngayon, kasamang pamilya mo, magpuri tayo sa Panginoon ng sama-sama. Okay? Ready na kami, kaya start na tayo. Papurihan natin ang ating Panginoon! Everybody sing, oh! Oh, 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 oh. Sing louder, come on! Open our eyes, Lord. Yes, Lord, we want to see you. We want to see you. Amen. Open our hearts, Lord. We want to know you. Amen. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, Spirit, be. Come on. Jesus, Spirit, be. Everybody sing, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit, be. Come on. Oh, 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 oh. Sing louder. Come on. Oh, oh, oh. Open the gates, Lord. Come on. Open the gates, Lord. Reveal your glory. And open the nations. Open the nations. Establish your kingdom. Amen, Lord. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, Spirit, be. Jesus, Spirit, be. Come on. Jesus, Spirit, be. God is here. Let's go. Come on. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit, be. Come on. Oh, 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 oh. Sing louder. Come on. Oh, oh, oh. Come on, let's dance. Come on. Woo. Lord, here, God is here. Oh, Jesus. Let's sing. We sing holy, we cry holy. Sing holy. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. Holy. Holy, we
is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here. Come on. God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus, be revealed. Come on. Sing louder. Everybody sing, come on. Everybody sing, worship. Jesus, oh, thank you, Lord, you are here in the morning, Lord. Thank you for your presence. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We honor your name, God. Jesus. Amen, Lord. Amen. Yes, Father, we worship you, O God, right now. Panginoon, we welcome your presence, O Lord, sa amin, O God, sa buhay namin, Panginoon. And right now, we humble ourselves before you, O Lord. Ikaw po yung mag-lead sa amin as we worship you, Panginoon, through this song. Lord, this song, worthy, worthy is your name, Panginoon. You alone are worthy of it all. Ikaw lang po ang karapat-dapat sa lahat ng papuri namin, Panginoon. And right now, open the hearts of your people. Open our hearts as we worship you. Make us united with you, God, through the Holy Spirit. Oh, Jesus, we worship you, God. Oh, yes, we worship you. Come on, you can lift your hands right now. Yes, God. Just surrender everything, every thought, every feeling that you are feeling right now. Just surrender it all to God and just worship Him right now. Give you praise, Lord Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord, we worship you, O God. Indeed, worthy is your name, O Lord. Let's sing this. And now my shame is gone. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
this to the Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Oh Jesus, you alone deserve our praise, and you're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Come on, sing it. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all deserve the praise. Worthy is your name. Oh Jesus, you are there. Oh yeah, Jesus, yes, Oh Jesus, we worship you, O God. Amen. We exalt your name, O Lord. Sabi nga dun sa kanta, O God, you be exalted in the heavens
Lord, your glory alone fills this place. Nasan man po kami, your glory fills our home, your glory fills our heart. To you be the glory and praise. Oh God, you alone deserve it, Panginoon. You're the only one who deserves all the praise, all the honor, all the exaltation, Panginoon. And right now, God, we humble ourselves before you, Lord. We humble ourselves, O God. Open our hearts sa word na ibibigay niyo po sa amin today. Sa word na isi-share po sa amin, O Lord. Ma-open po yung puso namin. Ma-open yung buhay namin sa inyo, Panginoon. That this will not just be for this Sunday, but it will be something na pangahawakan namin all the days of our lives, Panginoon. Lord, I pray na gisingin niyo po yung mga natutulog na puso. Ibalik niyo po yung dating apoy, Panginoon. Yung bagong apoy, O God, na nagmula sa iyo, O God. Pag-apuyin niyo po, pag-alapin niyo po uli yung puso namin para sa inyo, Panginoon, that we would serve our purpose, that we would serve for your glory, Panginoon. I pray right now for your anointing to our pastor that will preach the gospel today, Panginoon. May you be the one to speak in him, Panginoon, and may you open our hearts and our understanding that we will get the word that you want for us today, that you want to say to us, Panginoon. Lord, we give you all the glory, all the praise, Lord, for you deserve it all, Jesus. Oh, we worship you, oh God. Yes, Jesus. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Masayang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Community Ministries Online Church Experience. Today, I will speak to you about the second part of the message, Hell is expanding beyond measure. Hell is getting bigger and bigger. So let us proceed to the Word of God in our text, Isaiah 5 verse 14. Sa Tagalog, pinalaki ng Sheol ang kanyang nasa at ibinuka nito ang kanyang bibig na hindi masukat. At ang mga maharlika ng Jerusalem at ang kanilang karamihan at ang kanilang kahambugan at ang nagagalak sa gitna nila ay bumaba roon. Sa wikang Ingles ng New King James Version, it says, Hell, Sheol, Hades, and Gehenna has enlarged itself and opened its mouth beyond measure. Their glory and their multitude and their splendor, and he who is jubilant shall descend into it. Hell is expanding. Hell has enlarged itself and opened its mouth beyond measure. Now, the word enlarge in Hebrew is rakab, meaning to extend and to expand beyond measure in its size and in its intensity. Hell has enlarged, extended, and expanded its size and intensity beyond measure. And many people descended on it. Maraming tao ang pumupunta sa impyerno sapagkat ang bibig ng impyerno at ang nasa nito ay palaki na ng palaki. Beyond measure ang kanyang sukat. Ibig sabihin, hindi na siya masukat sa laki ng kanyang bibig, sa laki ng inilalawak ng bibig ng impyerno. So bakit ang impyerno ay lumalaki? Why does hell expand beyond measure? Why is hell getting bigger and bigger? First, because of the increase of iniquity. Dahil sa paglago ng kasamaan. Ang bibig ng impyerno ay palaki ng palaki dahil sa paglago ng kasamaan. Dahil sa ang daming mga tao, ang padami na ng padami sa paggawa ng kasamaan. Because of the increase of iniquity. Isaiah chapter 5 verse 18, it says, kahabag-habag sila na nagsisihila ng kasamaan sa pamagitan ng mga panali ng pagkukunwari at ng kasalanan na tila lubid ng kariton.
na nagsasabi, pagmadaliin siya, madaliin niya ang kanyang gawain upang iyon ay aming makita. At dumating nawa ang layunin ng banal ng Israel upang iyon ay aming malaman. Tinutuya nila ang banal ng Israel. Tinutuya nila ang Panginoong Jesucristo na kanilang sinasabi na magmadali na siya sa paggawa ng kanyang dapat na gawin. Dito po makikita natin, sa talatang 18, nakahabag-habag sila. Sabi po, ng New King James Version, it says, woe to those who draw iniquity with cords of vanity and sin as if with a cart rope. Kahabag-habag sila na nagsisihila ng kasamaan. Woe to those who draw iniquity. Now listen carefully. The English word iniquity in Hebrew is avon, which means inner wickedness and morally evil. Iniquity is inner wickedness. It's about doing immoral things or immoral evil in the eyes of God. Tandaan po natin, kawawa ang mga taong itinatago ang kasamaan sa kanilang kalooban. That they have that inner wickedness. Hindi sila makakatakas sa pagtatago ng kanilang mga kasalanan o ng kanilang mga kasamaan. Sabi ng Proverbs chapter 10 verse 29, the way of the Lord is strength for the upright, but destruction will come to the workers of iniquity. Ang kapahamakan ay darating sa mga gumagawa o manggagawa ng kasamaan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Luke chapter 13. May nagsabi sa kanya, sa ating Panginoon, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayo na pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Marami ang magsisikap sa kanilang sariling kalooban, sa kanilang sariling layunin, hindi sila makakapasok. Sapagkat ang pagdaan sa makipot na daan o sa kalooban ng Diyos ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Verse 25, kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutok-tok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami at sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Sasabihin ng Panginoon sa mga manggagawa ng kasamaan na ginagawa nila yung kanilang sariling kagustuhan, nasasabihin niya sa kanila, hindi ko alam kung saan kayo. Hindi sila pagbubuksan. At sasabihin nila, kami po ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan. Subalit sasabihin niya, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Sa panahon na isinarado na ang kaharian ng Diyos, ang pintuan ng kaharian ng Diyos, marami ang kakatok. Katulad sa panahon ni Noah, nang isinarado na ang pintuan ng arko, marami ang nagpilit na makapasok, ngunit hindi na sila nakapasok. Bakit? Kasi ang kasalanan, ang humila sa kanila, ang kanilang kasamaan, ang humila sa kanila, palubog sa kapahamakan, sa tubig ng kapahamakan. At sa panahon natin, maraming mga tao, hihilahin sila ng kanilang kasamaan patungo sa kapahamakan sa impyerno. Lumalaki ang bibig ng impyerno dahil maraming tao ang patuloy na gumagawa ng kasamaan because of the increase of iniquity. That inner wickedness. Jesus said, I do not know you, where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang mga taong gumagawa ng kasamaan ay hindi kikilalanin ng Panginoon. Kaya ito po yung panahon na tayo po ay nagbibigay ng paalala sa bawat isa na maunawaan natin ang pagpapahalaga sa Diyos.
Magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos. At tayo matutong magpakumbaba sa Diyos. Sapagkat ang bibig ng impyerno ay palaki na ng palaki sa mga tao na walang pagpapahalaga sa Diyos. Sa mga tao na walang pagkakilala o pagkaunawa o pagkaalam tungkol sa Diyos. Sa mga taong punong-puno ng pagmamayabang sa kanilang buhay. At ito po yung ikalawang message po natin about why hell is expanding. Bakit ang impyerno ay palaki na ng palaki? First, because of the increase of iniquity. Sabi ni Lord sa kanila, sa mga tao nagsasabing, Panginoon, kumain kami, nakasama mo. Panginoon, nagturo kami, nakasama mo. Panginoon, kasama ka namin. Sasabihin ng Panginoon, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasalanan. Now, tingnan po natin sinabi ritong word na iniquity. When Jesus said, I tell you, I do not know you where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. Now, the word iniquity in Greek that the Lord Jesus used in this verse, the word iniquity in Greek is adikia. Adikia. Parang adik in Greek, meaning inner wickedness. Kapag isang tao meron siyang addiction, merong matinding kasamaan sa kanyang kalooban. At itong kasamaan ito ang magiging dahilan upang hindi siya kilalanin ng Panginoon. Listen carefully. The increase of iniquity or inner wickedness is tremendous in our generation. Maraming mga tao, maaaring mabuti ang kanilang panlabas. They look good. Ang looks nila, ang kanilang personality, mukhang okay, mukhang mabuti. But deep inside, there is an inner wickedness. Ito ang mga tao sa panahon natin ngayon. Mukhang okay siya, pero sa kanyang kalooban, merong nakatagong kasamaan, may nakatagong kasalanan. Kasi po, ngayon po, ang paglaganap, ang paglago ng kasalanan, ng kasamaan, ay matindi na po. That is why hell is expanding in its size and intensity beyond measure. Lumalaki ang bibig ng impyerno. When Jesus said in Luke 13, verse 27-28, when he said the word, depart from me, all you workers of iniquity. Then there will be weeping and gnashing of teeth. Jesus said, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves thrust out. Magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin kapag nakita ninyo na mga taong gumagawa ng kasamaan na hindi tinanggap sa kaharian ng Diyos. Sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo mismo ihahagi sa labas. Kaya nga yung mayamang lalaki sa Luke 16, verse 19-31, nung nakita niya si Abraham sa malayo, umiyak siya. Humingi siya ng tulong. Nagkaroon ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin sa kanya. At siya ay hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, maraming tao sa panahon natin, hindi makakapasok. Dahil patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kaya kaibigan, kung naririnig mo ako at patuloy ka sa paggawa ng kasamaan, itinatago mo ang kasamaan sa iyong buhay. Ang iyong sexual relationship, wrong relationships, tinatago mo. Pagsisihan mo yan. Ang kasamaan ay kinakailangan nating talikuran. Ang lahat ng karumihan at kasamaan ay dapat talikuran. Kung nais mong maligtas, kung nais mong makapasok sa kaharian ng Diyos. You see, hell is expanding beyond measure. Ang bibig ng impyerno ay palaki na ng palaki. Halos hindi na masukat sa kanyang laki at maraming tao ang doon ay pumupunta. So bakit lumalaki ang bibig ng impyerno? Why does hell expand beyond measure? Second, because of the rapid acceleration of deception. Dahil sa mabilis na paglaganap ng pandaraya.
Ito ang panahon na kinabibilangan natin ang ating henerasyon na maraming tao ang madadaya at mandaraya. You see, deception is the act of hiding the truth or causing someone to accept as true or valid what is false or invalid. Ang pandaraya ay pagtatago ng katotohanan. Natatanggapin ng isang bagay na sinasabing totoo ngunit hindi naman. At maraming tao sa panahon natin ngayon, maraming mandaraya, maraming mga deceiver at mga bulaan na magtuturo at mandaraya. Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, Isaiah 5 verse 20. In the Amplified Bible, woe! Judgment is coming to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. At ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag. At liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Kahabag-habag silang mga itinatago ang katotohanan sa kanilang buhay. Kahabag-habag silang mga mandaraya. Ang bibig ng impyerno ay palaki ng palaki sa mga taong mandaraya. Kaya kaibigan, kung naririnig mo ako, kapatid, naririnig mo ako, huwag kang magpadaya. Maraming mga bulaang tagapagturo ang magtuturo. Maraming magtuturo at magsabing hindi totoo ang impyerno, na ang Diyos daw ay Diyos ng pagmamahal, na hindi pa intulutan ng Diyos ang tao na pumunta sa impyerno. Hindi totoo yun. Dahil kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, kasamaan, at hindi niya ito tinalikuran, sabi sa Book of Ezekiel, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay, mapapahamak siya. Nais kong ipaunawa sa bawat isa, of course, totoo na ang Diyos ay Diyos ng kabanalan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero siya ay Diyos ng katuwiran at ng katarungan. Siya ay Diyos ng banal, na magpapaunawa sa atin na mayroong isang araw ng paghuhukom. Kaya nga po ang bibig ng impyerno ay palaki na po ng palaki. Dahil may mga taong yung kadiliman, sinasabi nila, ay kaliwanagan. May mga taong sabing yung kasamaan ay kabutihan. Sabi nga ng iba, someone has said, a wrong deed is right if the majority of people declare it not to be wrong. Think about this. Ang isang maling bagay ay nagiging tama daw kapag maraming mga tao nagsasabing, tama yan. Hindi yan mali, tama yan. Kaya nga po, ang divorce, yung paghihiwalay, hindi po ito ina-approve sa society po natin. Pero ngayon, maraming tao nagsabing, okay yan, tama yan, maghiwalay. Kung hindi magkasundo, maghiwalay. May batas tayo against sa fornication, against sa adultery, na ini-enforce. Pero ngayon, okay na ang divorce, okay na ang fornication at adultery, at ina-highlight ito sa mga panoorin, sa mga palabas sa pelikula. Okay lang ang fornication, okay lang ang adultery. Ito yung mga tao nagsasabing, ang masama ay mabuti, at ang mabuti ay masama. This kind of deception has been rapidly accelerating in our society. That is why hell is expanding beyond measure. So the Bible says, woe to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light. Kahabag-habag sila na nagsasabi o tinatawag nilang mabuti ang masama at ang masama ay mabuti. Na pinapalitan nila ang kadiliman ng kaliwanagan. Na sinasabi nilang, okay ito, okay yan. Tanggap ng society yan. Ngunit hindi tinatanggap ng Diyos ang kasalanan. Sabi ng Psalm 55 verse 23, but you, O God, will bring them down to the deep pit. Ikaw, O Diyos, ilalagay mo sila sa pinakamalalim na hukay. Sinong sila? Violent and deceitful people,
will not live even half a normal lifespan. Kaya ang mga mararahas at mandarayang mga tao, mamamatay sila ng maaga. Mapapahamak sila. Kaya kaibigan, ang mensaheng ito ipaalala. The second part of this message is about hell is expanding. Why hell is getting bigger and bigger? Because of the increase of iniquity. And second, because of the rapid acceleration of deception. Dahil sa paglaganap, mabilis na paglaganap ng pandaraya sa panahon po natin. Deep Pit speaks about the terrifying hell. Nakakatakot na impyerno. Psalm 120 verse 3 to 4 in the New Living Translation, it says, "O deceptive tongue, what will God do to you?" Ikaw naman darayang dila, ano ang gagawin ng Diyos sa iyo? How will He increase your punishment? It says, "You will be pierced with sharp arrows and burned with glowing coals." Ikaw ay parulusahan sa nagbabagang alab ng uling na nagliliyab. You see, sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "Do not be deceived." Huwag kayong magpadaya. Kaibigan, kapatid, huwag kayong magpapadaya. Rampant ang pandaraya ngayon. Rampant. Kalat ngayon ang pandaraya, ang pagsisinungaling, ang pagtuturo ng mali, ang kasamaan. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Kung ang kasama mo ang magdadala sa iyo sa impyerno, lumayo ka. Because evil company corrupts good habits. Huwag kang papayag na ikaw ay hilahin papuntang impyerno. Dalhin mo sila sa pagkakilala sa Diyos. Manindigan ka, kaibigan, kapatid, sa katuwiran at katotohanan. Evil company corrupts good habits. Awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God. Awake to righteousness. Magising tayo sa katuwiran. Mamuhay tayo sa katuwiran. Huwag tayong gumawa ng kasalanan. Huwag tayong gumawa ng kasamaan. Sapagkat ang mga taong gumagawa ng kasamaan at kasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Think about what Revelation 21 says. Sabi ng verse 23, ito yung kaharian ng Diyos. The city has no need for the sun or moon to shine, for the glory of God is its light and its lamp is the Lamb. Sa kaharian ng Diyos, ang liwanag ay ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero. At ang mga tao rito ay lalakad sa kaningningan, sa kaliwanagan. At ang kanyang gate, ang kanyang pintuan ay hindi isasara. Lagi itong bukas. Wala ritong gabi. At ang bawat bansa ay magdadala ng kanilang karangalan sa Panginoon. Bawat mga bansa o bawat mga taong naglingkod sa Panginoon. Ngunit sabi ng verse 27, evil will not enter. Ang kasamaan hindi makakapasok. Anyone who does what is abhorrent or deceitful, ang bawat isang gumagawa ng karumal-dumal at pandaraya ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. But only those whose names are written in the book of the life of the Lamb. Sila lang ang makakapasok. Ang impyerno ay lumalaki. Ang kanyang nasa, ang kanyang bibig. Beyond measure, nang walang sukat. Bakit po? Dahil sa paglago ng kasamaan. Because of the increase of iniquity. And second, because of the rapid acceleration of deception. Dahil sa matinding paglaganap ng pandaraya. Sa huling araw, marami ang mandadaya, marami ang madadaya. Pangatlo, bakit po ang impyerno ay palaki na ng palaki? Because of the extreme exaltation of self-will.
sariling kalooban. Pagmamataas, matinding pagmamataas ng sarili, ng kanyang sariling kalooban. You see, a self-centered person is focused only on his own desires, on his own needs, and on his own personal interest. Tandaan po natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 5 verse 21, and I will say it and I will read it in the Amplified Bible. It says, "Woe! Judgment is coming to those who are wise in their own eyes and clever and shrewd in their own sight." Kawawa kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong, matatalino sa inyong palagay. Mga taong inaangat nila ang kanilang sarili, matinding pagtataas ng sarili, na pinapaniwala nilang maraming tao na sila'y marunong, sila'y magaling, sila yung sikat, sila yung bida, sila yung una. Matalino sa kanilang sariling palagay. Listen carefully. Hell is expanding in its size and intensity because of self-exaltation. Ang impyerno ay palaki na ng palaki dahil sa paglago ng kasamaan, dahil sa mabilis na paglaganap ng pandaraya, at pangatlo, dahil sa matinding pagtataas ng sarili. Romans chapter 2 verse 8. In the New King James Version it says, "But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness," it says, "indignation and wrath." Sa kanila na walang iniisip kundi ang sarili, at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit at poot. Think about this. Ang mga taong ang kanyang pinagpapahalagahan, ang kanyang iniisip, ang una sa kanya ay ang kanyang sarili, ang kanyang sariling kalooban. Ibubuhos ng Diyos sa kanila ang kanyang matinding galit at poot. Kaya nga po, kapag isang tao nakakilala sa Panginoong Jesucristo, tinanggap ang Panginoong Jesucristo, una na ang Panginoong Hesus sa kanya. At siya'y maglilingkod na sa Panginoong Hesus. Tatanggihan niya na, kalilimutan niya na ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban na ng Panginoong Hesus ang mag-ahari sa kanya, at siya'y makakasama ng Panginoong Hesus sa pangwalang hanggang buhay. Pero yung mga taong iniisip lang ang sarili, ang pinagpapahalagahan lamang ay ang kanyang sarili, at hindi sumusunod sa katuwiran, kundi sa kasamaan ng kanyang pagmamataas sa kanyang sarili, ibubuhos ng Diyos ang kanyang matinding galit at poot. Kaya nga po, lumalaki ang sukat ng bibig ng impyerno. Hell is expanding. Hell has enlarged itself beyond measure. Pang-apat, why does hell expand beyond measure? Why is hell getting bigger and bigger? Fourth, because of the expansion of corruption. Dahil sa paglawak ng katiwalian, dahil sa paglawak ng kabulukan ng pamumuhay. Listen carefully. Corruption means a departure from the original standing. Kapag ang isang tao naging corrupt, ibig sabihin umalis siya doon sa kanyang matuwid na pamumuhay. From what is pure and what is correct. Kaya nakakalungkot kapag ang isang tao nag-aral, nakatapos ng pag-aaral, maaari nakakilala sa Panginoon at napunta sa isang agency ng gobyerno katulad po ng LTO. No? I'm sorry to say this, no? Sa mga kaibigan at kapatiran sa LTO, manindigan kayo sa katotohanan. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Sa mga nagtatrabaho sa BIR, talikuran nyo ang corruption. Maglingkod kayo sa Diyos at maglingkod kayo sa kapwa nyo. Magkasya lamang kayo sa sweldo ninyo. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang taong corrupt. God will judge corruption. Hell is expanding because of the expansion of corruption.
Isaiah chapter 5, verse 22, it says, "Woe! Judgment is coming to those who are heroes of drinking wine and men of strength in mixing intoxicating drinks. Kabag-abag sila na mga malakas sa pag-inom ng alak at mga taong matatapang sa paghahalo ng matatapang na inumin, who justify the wicked and acquit the guilty for a bribe and take away the rights of those who are in the right." Pinawawalang sala nila ang masama dahil sa suhol. At ang katuwiran ng matuwid ay inaalis sa kanya. Sinusuhulan sila ng mga magagandang klase ng alak at ang galing na nilang maghalo ng iba't ibang klase ng mga mamahaling alak. Dahil sinusuhulan sila. At naging korap ang kanilang buhay, naging tiwali ang kanilang buhay. At alam niyo, maraming mga tao nagtatrabaho sa gobyerno. May mga tao nakakilala sa Panginoon at tinalikuran ng Diyos dahil sa pera. Kabag-abag ang mangyayari sa mga taong naging korap. Sabi ng Isaiah chapter 5, verse 24, "Therefore, as the fire devours the stubble, and the flame consumes the chaff, so their root will be as rottenness, and their blossom will ascend like dust." Kung paanong ang dila ng apoy ay tumutupok sa dayami at ang tuyong dayami ay natutupok sa liyab, magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat. Silang mga taong naging korap, magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat at ang kanilang bulaklak ay papailang lang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang tagubilin ng Panginoon ng mga hukbo at hinamak ang salita ng banal ng Israel. Hindi nila sinunod ang pamantayan na sinasabi ng Panginoon, ang pamantayan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Namuhay sila sa tiwaling pamumuhay. Namuhay sila sa kasamaan, namuhay sila sa pandaraya. Namuhay sila sa pagmamataas ng kanilang sarili o pagtataas ng kanilang sarili. At namuhay sila sa pagiging tiwali o pagiging korap. Kaya't nag-alab ang galit ng Panginoon. Talatang 25. "Therefore the anger of the Lord is arose against His people." Nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan at iniunat niya ang kanyang kamay laban sa kanila. At sinaktan sila at ang mga bundok ay nayanig. Kaya may mga earthquakes. At ang kanilang mga bangkay ay naging gaya ng dumi sa gitna ng mga lansangan. At sa lahat ng ito ay hindi napawi ang kanyang galit, kundi laging nakaunat ang kanyang kamay. Think about this. Galit ang Diyos sa kasamaan. Galit ang Diyos sa pandaraya. Galit ang Diyos sa pagtataas ng kanyang sarili. Galit ang Diyos sa corruption. At dahil dito, lumalaki ang sukat ng impyerno at maraming tao ang pumaparoon. Dahil sa paglabag sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos ay nagalit. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag natin galitin ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos matuwa sa atin. Ang impyerno ay hindi para sa atin. Ang paghihirap sa impyerno ay hindi para sa mga tao. Ito'y para sa dyablo. Pero bakit napupunta ang mga tao ron? Dahil sa kasamaan, dahil sa pandaraya, dahil sa pagtataas ng kanyang sarili, dahil sa corruption. Ezekiel chapter 24 verse 12 in the New Living Translation, it says, "But it's hopeless. The corruption can't be cleaned out. So throw it into the fire." Wala ng kabuluhan ang makapal nitong kalawang o yung katiwalian ng tao. Ihagis sa apoy. Pag ang isang tao hindi niya tinigilan ang katiwalian, ang pagkuha ng perang hindi sa kanya, ang pagtanggap ng suhol, magiging walang kabuluhan ng kanyang buhay at itatapon siya sa apoy. Ihahagi siya sa apoy. It says in verse 13, "Your impurity is your lewdness and the corruption of your idolatry." Maraming mga tao sinasamba pati pera. Hindi lang kahoy, hindi bato, pera ang sinasamba. Ginto at pilak.
Sabi rito, ang kahalayan mo, ang dumungi sa iyo at ang kalawang o ang katiwalian ng iyong karumihan. Pinagsikapan kong linisin ka. Ngunit ayaw mo magpalinis, kaya mananatili kang marumi hanggat hindi ko na ibubuhos ang matinding galit ko sa iyo. Kaya kapag isang tao sinabihan ng Panginoon, magsisi ka sa kasalanan mo, talikuran mo ang mga kasalanan mo at mamuhay ka ng matuwid. Kapag hindi sumunod, ang matinding galit ng Diyos ay mahayag sa kanya. Sabi ng verse 14, I, the Lord, have spoken. The time is come and I won't hold back. I will not change my mind and I will have no pity on you. You will be judged on the basis of all your wicked actions, says the sovereign Lord. God is sovereign. Ibig sabihin, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang panahon ay darating na. Ang panahon ng pagpaparusa. Walang makapipigil sa Kanya. Sabi ng Panginoon, hindi kita kahabagan at hindi na magbabagong isip ko, hahatulan kita ayon sa iyong pamumuhay at sa mga ginawa. Ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi nito. Hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang pamumuhay. In hell, there is no mercy. In hell, there is no water. In hell, there is no return or no exit. In hell, there is weeping and gnashing of teeth. Kaibigan, kapatid, ang bibig ng impyerno ay palaki na ng palaki at maraming mga tao ang pumupunta roon. Hell has enlarged itself and opened its mouth beyond measure. Pinalaki ng Sheol, pinalaki ng impyerno, ng Hades ang kanyang nasa at ibinuka nito ang kanyang bibig na hindi masukat. At maraming mga tao ang pupunta roon. Ang kanilang kahambugan, ang kanilang kayabangan, ang kanilang kawalan ng pagpapahalaga sa Diyos, ang kanilang kawalan ng kaalaman, ang kanilang kahambugan, kasama nilang bababa roon. Hell is expanding in its size and intensity beyond measure because of the increase of iniquity. Dahil sa paglago ng kasamaan, because of the rapid acceleration of deception, dahil sa mabilis na paglaganap ng pandaraya, ang tindi ng pandaraya sa panahon ngayon. Maging ang mga hinirang, kapag hindi nag-ingat, madadaya. Because of the extreme exaltation of self, ang matinding pagtataas ng sarili. Because of the expansion of corruption, ang paglawak ng katiwalian. Kaibigan, maaari mong maiwasan ang impyerno. We can avoid hell. We can avoid the extreme pain and suffering in hell. Ano ang kailangan natin? Pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24, He is our hope, He is our Savior, only Jesus Christ. Jesus said, I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Siya na nakikinig sa akin at sa aking mga salita, siya na sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Siya na sumasampalataya at naniniwala sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya papasok sa paghuhukom. Hindi siya hahatulan. At siya ay lalampas mula sa kamatayan sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang mabuting balita. And that is why I am sharing the Word of God. Because there is hope. May pag-asa pa sa atin. Sa mundong ito, may pag-asa pa kahit anong klaseng problema at pagsubok na meron ka. Kahit anong klase ng suliranin ang kinakaharap mo. Kahit sa panahon ito ng pandemya, kaibigan, kapatid, may pag-asa. Hindi nais ng Diyos na tayo mapahamak. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mapunta sa walang hanggang paghihirap. May pag-asa. We can avoid hell. The only solution, the only answer is Jesus Christ.
Si Jesucristo lamang ang kasagutan. Si Jesucristo lamang ang pag-asa natin. And that is why Jesus died on the cross. He shed His blood. Yung kamatayan ni Jesucristo sa krus ay karumal-dumal. Halos hindi siya makilala doon sa krus. Tiniis niya ang hirap. Tiniis niya ang sakit. Upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak. Kaibigan, totoo ang aking sinasabi. Totoo ang impyerno. Totoo ang paraiso. Ang bibig ng impyerno ay palaki ng palaki. Dahil maraming tao ang pumupunta doon. Dahil sa kanilang kawalan ng pagpapahalaga, many people descended on hell because of disrespect to God, because of ignorance of God, because of pride, because of iniquity, because of deception, because of self-exaltation, because of the expansion of corruption. Kaibigan, kapatid ko, namumuhay ka sa kasalanan, sa pandaraya, sa pagiging tiwali, sa pagtanggap ng suhol, tigilan mo na yan. Ito ang panahon na mamuhay ka na ng matuwid. Tanggapin mo si Jesucristo. Sapagkat ang sabi niya, ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay hindi papasok sa paghuhukom. Hindi siya hahatulan, kundi siya ay lalampas mula sa kamatayan sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Diyos. Kaibigan, kung nais mong maligtas, ang kaligtasan ay si Jesucristo lamang. Kung nais mo siyang maghari sa iyong puso, nais mong maligtasan ang paghahatol ng Diyos, nais mong maligtasan ang galit at puot ng Diyos, nais mong maligtasan ang kamatayan sa impyerno at mapunta ka sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Isus sa paraiso. Tanggapin mo ang tagapagligtas. Tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Isus, sumasampalataya ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa Ama, sa Diyos Ama, na nagpadala sa iyo, Panginoong Isus, na nagbigay sa iyo sa amin. At dahil sa iyong kamatayan sa krus, Panginoong Isus, dahil sa pagtagas ng iyong banal na dugo, dahil sa iyong kamatayan, paglipas sa 3 araw muli kang nabuhay, mayroong pag-asa. Panginoong Isus, ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kaligtasan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ngayong sandali, tinatanggihan ko na po, kinakalimutan ko na po ang kasalanan, ang pamumuhay sa kasalanan, ang pamumuhay sa kawalan ng pagpapahalaga sa iyo. Ang kasalanan ng kawalan ng kaalaman sa iyo, sa iyong salita, sa iyo, Panginoong Hesus. Ang pagmamayabang, tinatalikuran ko na po. Ang kasamaan, tinatalikuran ko na po. Ang pandaraya, ang pagtataas ng aking sarili, ang corruption o pagiging tibali, Panginoon, tinatanggihan ko sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Baguhin mo po ako. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan at ang iyong pagpapatawad sa akin. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, kaibigan. Ang buwang ito ng May ay napakatindi sa akin. Sa mga panahon ng pag-aaral ko ng salita ng Diyos, ng Biblia, halos umiiyak ako. Halos ako'y nagmamakawa, tumatawag sa Diyos na ang Panginoon magligtas ng maraming tao. Sapagkat ang series na aking itinuturo tungkol sa impyerno ay totoo. Na ang impyerno nakakatakot. At palaki ng palaki ang kanyang bibig. At nawa, ikaw, kaibigan na tumanggap sa Panginoong Hesus, nawa magsimula ka ng magbago.
paano ka magbabago? Ako hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Alam niyo po na bago ako sa pamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu. At tinulungan ako ng Banal na Espiritu na maunawaan ang Biblia. Ang Biblia ang magbibigay sa atin ng kaunawaan, ng kaalaman, ng karunungan upang higit nating mapaglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoon. Kung nais mo ng tulong, nagabayan ka namin sa pag-aaral ng Biblia, magpasabi ka sa amin. Pagpalain ka ng Diyos, kaibigan. Ngayong sandali, nais kong manalangin sa bawat kapatid, sa bawat anak ng Diyos. Kalimutan natin, tigilan natin ang kasamaan, ang pandaraya. Huwag kayong magpapadaya. Huwag niyong itataas ang iyong sarili. Huwag kayong magiging tiwali. Pag hindi niyo pera, huwag niyong gagamitin. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Maging totoo at matuwid ang inyong buhay. Hindi dahil wala kang pera, gagawa ka ng kasamaan. Alam niyo, nakakalungkot, may mga tao na dahil walang pera, binibenta ang sarili para magkapera. Kapatid, kung naririnig mo ako at ginagawa mo yan, pagsisiyaw mo yan. Sapagkat hindi yan ang nais ng Diyos sa iyo. Nais ng Diyos, mamuhay ka na matuwid. Mamuhay ka ng tama. At kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng kaunawaan, ng kaalaman. Ngayong sandali, tinuturuan mo ako na pagpahalagahan kita, O Diyos. Na mamuhay ako sa pagkakilala at pagkaunawa sa iyo. Na mamuhay ako sa pagpapakumbaba. Mamuhay ako ng malayo sa kasamaan ng buhay. Mamuhay ako ng malayo sa pagmamataas ng aking sarili. Mamuhay ako ng malayo sa corruption. Panginoong Hesus, tulungan mo ko. Manguna ka sa akin. Gabayan mo ako ng iyong Banal na Espiritu. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat sa inyo, mga kapatid. Patuloy po tayo mag-aral ng Biblia. Ang Biblia ay patuloy natin basahin, pag-aralan, unawain, dahil maraming mga bulaang tagapagturo ang darating at marami ang madadaya. Kaya kahit anong mangyari, huwag kayong magpadaya. Tandaan po ninyo, ang mga taong nadadaya sila dahil hindi nagbabasa, hindi nag-aaral ng Biblia. Kaya nga po ako, kahit na sinong magaling na magturo ng Biblia, malalaman ko kung mali o tama ang tinuturo niya because nabasa ko ang Biblia. And also because of the Holy Spirit who will guide us into all the truth. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, nais kong manalangin sa bawat may sakit, bawat may karamdaman, ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos na nagpapagaling ay magbigay sa iyo ng kagalingan. Pagalingin ka ng Diyos sa iyong sakit, sa iyong karamdaman. Malusaw ang virus, malusaw ang bakterya sa iyong katawan, malusaw ang tumor, malusaw ang cancer. Mabuhay ang katawan na namatay. Mabuhay ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Matanggal ang pananakit ng ulo, ang pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan, malusaw ang bukol sa iyo. Matanggal ang lahat ng sakit at karamdaman sa iyo. Pati ang sakit sa bulsa, matanggal. Pagpalain ka ng Diyos. Pasaganahin ka ng Diyos. Paginawain ka ng Diyos. Bigyan ka ng Diyos ng matinding kabuhayan. Purihin ng Panginoon na pagpalain ka ng Diyos. At ikaw ay gamitin ng Panginoon na susuporta ka sa gawain ng Diyos. Gamitin ka ng Panginoon na magbibigay ka ng Biblia. Gamitin ka ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang bawat pamilya na ngayon ay nanonood at kasama ko ngayon sa online streaming na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay manahan sa inyong buhay. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay sumagana sa inyong buhay. At ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa inyong buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo.
pagpalain po kayo ng Diyos at mabuhay po kayo sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan at katuwiran. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you.